Sa unang kalahati ng kanyang termino, dumaan si Zelensky sa ilang yugto ng katanyagan. Bilang mapagpasyang nagwagi sa 2019 presidential elections, pinag-isa niya ang silangan at kanluran ng Ukraine, mga naninirahan sa lungsod at mga naninirahan sa kanayunan, mayaman at mahirap. Gayunpaman, sa parehong Enero taong 2021 at Enero taong 2022 ang kanyang mga rating sa pag-aproba ay bumagsak ng mas mababa sa 30% dahil inakala ng karamihan sa mga Ukrainians na ang bansa ay pupunta sa maling direksyon. Ngunit bilang isang pangulo sa panahon ng kapayapaan, si Zelensky ay nagpakita ng mga kalakasan at kahinaan, bilang isang pangulo sa panahon ng digmaan, siya ay naging kanyang sarili. Si Zelensky ay naging isang matigas at matapang na pinuno sa panahon ng digmaan, perpektong nakakatugon sa mga pangangailangan ng bansa para sa matatag na pamumuno. Sa kabila ng maraming paghihimok ng mga pinuno ng mundo, tumanggi siyang umalis sa Ukraine, bago at pagkatapos ng pagsisimula ng pagsalakay ng Russia. Nanatili siya sa Kyiv, sa kabila ng inaasahang pagtatangkang pagpatay, at araw-araw ay nagsilbing modelo ng paglaban sa personal at pambansang eksistensyal na banta. Sa maraming pag-uusap ng mga sundalong Ukrainian, aktivista, at negosyante na sumali sila sa depensa dahil hindi tumakas ang Pangulo. Si Zelensky ay nagbigay inspirasyon sa mga Ukrainians na magkaisa sa paligid niya at ipagtanggol ang Ukraine. Sa kabilang banda, lumilitaw ang isang magkakaibang larawan mula sa mga pagkabigo ng mga tropang Ruso sa Ukraine, na sa maraming paraan ay nagmula sa mga personal na maling pagtansya ni Putin. Isang mature na politiko at matibay na otokratikong pinuno, si Putin ay may napakalaking karanasan sa politika at internasyonal na relasyon. Gayunpaman, bilang isang autoritarya na politiko na nakahiwalay sa lipunang Ruso at sa iba pang bahagi ng mundo, siya ay naging hostage sa kanyang sariling rehimen at mga paniniwala sa ideolohiya. Ang mga kamakailang talumpati at sulatin ni Putin ay nagpapakita ng lalim ng bitag ng ideolohiya kung saan niya natagpuan ang kanyang sarili. Ang ilusyon na ang mga Ruso at Ukrainians ay isang tao ay sumalungat sa katotohanan sa Ukraine. Tila ang plano ng Kremlin ay batay sa pag-asa na malugod na tatanggapin ng mga mamamayan at politikal na elite ng Ukraine ang mga mananakop. Inaasahan ng Kremlin na tatakas o susuko si Zelensky. Ang lakas ng pamumuno ng Ukraine, armadong depensa, at paglaban ng mga sibilyan ay nagpakita ng matinding hamon sa personal na paniniwala ng tumatandang diktador. Para kay Putin, isang espesyal na operasyong militar, hindi isang digmaan. Ang libu-libong napatay na mga Ukrainians at ang milyon-milyong mga ginawang refugee ay hindi nagpakilos kay Putin na baguhin ang kanyang gustong bokabularyo. Ang libu-libong Ruso na mga nagpoprotesta at ang tahimik na hindi pagsang-ayon ng daan-daang libo pa ay hindi nagpabalik-balik sa kanyang mga paniniwala. Upang makatulong na matiyak na ang ilusyon ni Putin ay nangingibabaw sa katotohanan, ang kanyang rehimen ay nagpasimula ng batas na nagsasakriminal sa paggamit ng salitang digmaan at anumang hindi pagsang-ayon sa digmaang inilunsad niya. Kapag ang mga ilusyon ay hindi tumutugma sa katotohanan, ang mga tao ay may posibilidad na tumugon ng may karahasan sa pagtatangkang parusahan ang katotohanan. Kung ang tao ay isang pinunong pampolitika na walang legal o moral na mga hadlang sa kanyang mga desisyon at aksyon, ang karahasan ay maaaring umabot sa hindi maarak na antas, na makakasira sa buhay ng maraming tao. Malamang na ito ang pinagmumula ng bangis at kabangisan na ipinakita ng mga tropang Ruso sa Mariupol, Bucha, at iba pang mga lokasyon ng Ukraine na kanilang sinasakop. At tiyak na ito ang pinagmula ng kumpletong pagtanggi ni Putin sa kanyang sariling pananagutan para sa mga massacre sa Ukraine.